Narinig nyo naman si PBBM. Abay, ang sabi niya, horrified daw siya doon sa gentleman's agreement. Pero, teka muna, ang sabi niya, hindi daw niya alam kung ano yung gentleman's agreement na yon. Hindi raw pinagbigay alam sa kanya nung siya naging presidente. Eh bakit siya naging horrified? Nako, dapat ma-horrify ka lang kung alam mo na yung agreement. Eh bakit mo sasabihin horrified at bakit mo sasabihin may binigay na soberenya at sovereign rights? Eh wala namang teritoryo na wala sa Pilipinas nung panahon ni Duterte. Bakit ka magiging horrified sa isang kasunduan na hindi mo alam ang linalaman? Hello, is anyone home? Sa tama ba tayong pag-iisip? Yan ang problema kapag hindi natin alam kung grounded talaga sa pag-iisip ang ating presidente. Abi, nakikita natin ngayon na dahil siya na nagsalita at hindi lang yung kanyang mga supporters, talagang nais niyang gamitin itong China issue para ilihis ang lahat na atensyon ng tao doon sa mga issue na talagang malapit sa ating mga kababayan. Unang-una, ang kabiguan ng administrasyon niya ay yung patuloy na pagtaas na presyo ng bilihin. Sinabi na ng taong bayan, wala naman sila masyadong pakialam dito sa West Philippine Sea issue nito. Wala pa yan sa top 15 na concern ng mga Pilipino. Ang concern pa rin, nasaan yung pangako mong bigas na 20 pesos kada kilo. Pangalawang concern nila, yung kawalan ng trabaho at syempre, yung kababaan ng sweldo. So linilihis ang issue. Bakit? Kapag hindi ka makadeliver sa iyong mga pangako, lalong-lalo na dun sa bigas, syempre ang gagawin mo, gagalitin mo yung taong bayan para magsama-sama at pag nagalit na, natrato ng kalaban ng China, syempre hindi nila iisipin kung ano yung tunay na problema ng bayan. Pero PBBM, mali ka dyan. Kasi kapag sumakit ang tiyan dahil sa gutom, kahit anong gawin mong lihis sa issue, kahit anong gawin mo na pagalitin ng tao sa China, malalaman ng tao, ang problema ay problema pa rin sa kabiguan ng iyong pangako na gawing 20 pesos kada kilo ang bigas. Bakit mo kasi ginawa yung pangakong yun? Magkakasama naman tayo. Wala naman nagbigay sa'yo ng ganyang advice. Pero on your own, ginawa mo yung pangakong yan. Eh syempre, kapag ikaw ay politiko at nangako ka, susukatin yung iyong paninilbihan sa pagkukumpira kung anong pinangako, kung anong nag-deliver. Itong nailabas ng dokumento ni Maharlika tungkol sa iyong paggamit ng pinagbabawal na gamot. Yan talaga ngayon ang number one issue sa bayan bukod pa doon sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Bakit? Kasi nga, nauna na nagsalita si dating Presidente Duterte na nagkaroon siya ng ebidensya, pinakitaan siya ng ebidensya ng PIDEA na gumagamit ka ng pinagbabawal na droga. Tapos pangalawa, ayan na, may dalawang dokumento na lumabas, isang pre-operation report at saka isang operation report. Magkakaroon ng operation habang gumagamit ka di umano ng pinagbabawal na gamot kasama isang artista sa 43C, Rockwell, Makati. No? Kapag paper document, ang pagpapatunay dyan ay sa pamamagitan lamang ng original at yung tao, testimonya ng tao na lumagda na siya nga nakalagda ron. At lumabas na nga yung ahente at sumulat. At ang sabi niya, naku, public knowledge yan. Nung ako'y nag-interview ng confidential informant tungkol dito sa paggamit ni PBBM ng droga nung panahon noon ng 2012. At ako pa ang kumuha ng sinumpaang say-nay-say ng confidential informant. At matapos ko makuha yung mga salaysay na yon, ginawa ko yung mga dokumento. Pero ang sinabi ng ahente, hindi siya ang nag-leak dahil yan ay sinecure niya sa premises ng PIDEA. So, inamin niya na siya yung gumawa. Pinatutuhanan niya na merong ang ebidensya ang PIDEA na gumamit ng pinagbabawal na gamot ang PBBM noong 2012. Nagtataka pa ba kayo kung bakit ngayon nais makipag-away ng PBBM sa China? Kasi nga, kinakailangan ilihis yung atensyon ng mga Pilipino sa mataas na presyo ng bilihin at dun sa issue na pinagbabawal na gamot at yung PIDEA leaks. Pero hindi nga po yan magtatagumpay. Kasi habang ginagamit niya yung China issue at kinakaladkad niya ang Pilipinas sa gera, lalo mag-iisip ang taong bayan, siya ba'y nasa tamang pag-iisip? Talaga bang hindi siya nasa impluwensya ng droga nung siya nagdedesisyon na makipaggera sa China? Abay, sinabi po ng Fox News, ha? Baka maging meet siya ng World War III ito nangyayari sa West Philippine Sea. Mantakin nyo, pwedeng magkaroon ng World War III dahil lamang sa isang presidente na posible, hindi ko sinasabi naman na katotohanan na yan, ha? Posible na wala sa tamang pag-iisip. Naku naman, maawa naman tayo sa mga buhay ng Pilipino. Hindi ko mga maintindihan. Unang-una, bakit natin pinagamit yung mga basong militar natin sa mga Amerikano na alam naman natin na gagamitin yan
dahil yan ay nasa Cagayan at Isabela tungkol doon sa Taiwan issue. Mabuti sana kung ang pinagamit natin yung base militar doon sa Pag-asa. Kung nasa Pag-asa yung ginamit ng mga Amerikano, alam natin talaga pagdidepensa yan ng mga teritoryo natin. Pero ayan, nasa Amerika na si PBBM para sa trilateral. Ano na naman ang sinasabi nila? Freedom of navigation and international law. Hindi po nila sinasabi, depensahan ang teritoryo ng Pilipinas. Ibig sabihin, habang hindi hinaharang ng China ang mga naglalayag sa South China Sea, hindi sila maghihimasok. So kahit anong gawin ng China doon sa Sierra Madre, hindi sila maghihimasok dahil hindi naman yan issue ng freedom of navigation. Uulitin ko po bagamat ang Sierra Madre ay kabahagi ng ating exclusive economic zone, hindi tayo pinagbigyan ng arbitral tribunal doon sa ating prayer na ipatigil yung pagbubuli ng China sa ating mga kasundaluhan. Bakit? Kasi sabi nga ng arbitral tribunal, yung sitwasyon sa Ayungin dahil ang Sierra Madre ay naval vessel ay quintessentially militarized. At kapag quintessentially militarized, hindi nga magkakaroon ng jurisdiction ang Tribunal for the Law of the Sea dahil incompatible yung militarization sa konsepto ng exclusive economic zone dahil meron ka lang economic rights na pangangalap at pakikinabang sa tanging yaman dyan sa EEZ na yan. Yun namang isa, yung retiradong mahistrado, ang sabi niya, gumawa tayo ng lighthouse. Kung supply nga, hindi tayo pinapayagang supply ng construction materials at repair materials, ayaw nga ng China gagawa ka pa ng lighthouse doon. Paano mo magagawa yun? Ang sinasabi ko sa inyo, hindi po talaga nagkaroon ng agreement sa Ayungin. Ang sinabi lang ng presidente, kayo, siguraduhin nyo, nung binomba yung ating supply ship, walang mamamatay na Pilipino. Kapag minamatay Pilipino, ibang usapan na yan. Pero kasi, meron kasing such a thing as diskarte. Kung hindi naman pinaayos yan, pinadala ng repair materials, di lumubog na yung Sierra Madre. Pero dahil ayaw ng China yan, didiskartehan. In any case, wala naman akong personal na opinion kung nagpadala nga ng construction materials o hindi. Matapos yung bombahan, Pero ang sigurado tayo, naging mapayapa matapos yung insidente na yun na binalaan ni Presidente na dapat walang mamatay na Pilipino at matapos dyan ay hindi rin lumubog ang Sierra Madre because of lack of repair. So bahala na kayo mag-isip doon. Pero hindi na yung pinag-uusapan sa publiko. Ano ba yan? Kailangan pa bang pag-usapan sa publiko yan kung anong ibig sabihin ng diskarte? So madaling salita, bakit biglang nagsalita si BBBM na horrified siya? Dahil linilihis na nila ngayon ng PCO ang tunay na issue na mataas na presyo ng bilihin at yung issue ng paggamit ng droga. Kayo, Pilipinas, magpapabola ba kayo? Talaga bang buburahin nyo na yung issue ng mataas na presyo ng bilihin at yung issue ng paggamit ng pulburon ni Presidente dahil nais nilang magalit tayo sa China? Hinay-hinay po. Magmasid, maging kritikal, at kung pag-aaralan nyo kabubuang picture, talaga naman pong pag napatunayan yung pulburon issue, lalabas yung issue na tama ba pag-iisip niya paggawa ng pulisiya na makigera sa China at meron pa ba siyang sapat na kakayahan kung ganyan ang pag-iisip niya na bigyan ng lunas yung problema ng pagtaas ng presyo ng bilihin.